May ilang mga bagay ang maaaring maging banta sa panloob na kapayapaan ng isang introvert. Ang mga bagay at sitwasyon na makakapagpababa ng halaga ng kanilang panloob na kayamanan ay hahantong lamang sa kalituhan at dissonance. Ang mga introvert ay nagmumuni-muni sa halos lahat ng kanilang ginagawa at nakaka-stress para sa kanila na harapin ang mga bagay na kumukonsumo ng kanilang oras at lakas. Dapat nilang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga bagay na nagtitrigger sa kanila at nagbabanta sa kanilang pribadong mundo. Kung hindi, sila ay hindi mapapakali at mababagabag. Kaya narito ang mga bagay na dapat iwasan ng isang introvert. Number 1. Competitive. Ang kompetisyon ay normal at malusog. Kadalasang hinihikayat nito ang mga tao na magsikap ng higit pa at lagpasan ang kanilang mga limitasyon. Gayunpaman, may tinatawag naman na toxic na kompetisyon na nangangahulugan ng pagpapababa sa iba upang makakuha ng dominance at superiority. Maraming tao ang gumagawa nito at nakasanayan na nilang maliitin ng ibang tao para gumanda ang sarili nila. Ang mga introvert ay madaling kapitan ng mga taong ito na sobrang toxic dahil mas malamang na hindi magsalita ang isang introvert. Ang mga introvert ay hindi mahilig isangkot ang kanilang mga sarili sa maiinit na mga argumento at dumaraming issue. Kaya kailangan nilang iwasan ang mga pakikipagkumpetensya na maaari lamang makapukaw ng mga negatibong emosyon. Number 2. Selfish. Pinipili ng mga introvert ng mabuti ang mga taong gusto nilang makasama. Mataas ang standards nila pagdating sa mga relasyon dahil kailangan nila ng isang taong makakaintindi sa lalim nila. Kukonti lang ang mga extrovert na tunay na nakakaintindi sa kung ano ang iniisip at nararamdaman ng isang introvert. Ang bawat kasama ng isang introvert ay dapat na masanay na ilagay ang kanilang sarili sa mga sapatos ng introvert upang magsanay ng bukas na komunikasyon at hindi mapanghusgang pagsasama. Gayunpaman, hindi ito gumagana sa paraang ito para sa mga taong makasarili. Sinasaalang-alang lamang ng mga taong makasarili ang kanilang mga gusto at hindi nila kinikilala ang nararamdaman ng iba. Ang mga introvert ay dapat mapanatili ang kanilang kapayapaan at lumayo sa mga ganitong uri ng mga tao. Kung hindi, ay maaari silang tuluyang hindi maiintindihan at mapapahiya. Number 3. Hot seats. Ang mga impromptu na pagsasalita, hindi pinaghanda ang mga talakayan at nakakagulat na mga tanong ay labis na nagbibigay ng stress sa isang introvert. Dahil hindi tulad ng karamihan sa mga tao ay ayaw nilang binibigla. Pero ang mga pangyayaring alam nilang posibleng ikahiya nila ay ang dahilan kung bakit nila inihahanda ang lahat ng maaga. Ayaw nilang tanungin on the spot tungkol sa mga bagay na ayaw nilang pag-usapan. Darating ang panahon sa kanilang buhay na makakatagpo sila ng mga taong insensitive na magtatanong sa kanila ng mga nakakasakit na tanong. Maaari silang magbukang kalmado sa labas, ngunit sa loob-loob sila ay labis na natatakot, na-o-offend at ang nakakagulat na mga tanong ay maaaring negatibong makaapekto sa mood ng isang introvert sa buong araw. Sila ay mga pribadong individual na nagbabahagi lamang ng kanilang mga personal na kwento sa kanilang mga malalapit na kaibigan. Kaya kapag may humiling sa kanila na ibunyag ang kanilang mga sikreto sa isang grupo ng mga tao, madarama nila na inaatake sila. Nakakainis din para sa kanila ang mga sarkastikong tanong. Ayaw nila makitungo sa mga taong hindi marunong umintindi sa damdamin ng iba. Number 4. Pagbabago. Ang mga introvert ay madaling ma-overwhelm kapag biglang nag-iba ang schedule nila. Sila yung tipo ng tao na kailangan na asahan ang lahat bago mangyari, maliban kung ito ay isang magandang sorpresa. Nakakaramdam sila ng pressure kapag napipilitan silang agad na umangkop sa isang bagong routine. Kailangan nila ng sapat na oras upang ihanda ang kanilang mga expectations at ikondisyon ang kanilang isip sa kanilang bagong pamumuhay. Ito ang dahilan kung bakit kailangan magplano ang mga introvert bago maglakbay sa ibang bansa o manatili doon ng matagal. Meron silang lahat ng tamang dahilan upang ihanda ang kanilang sarili sa pag-iisip at emosyonal dahil fully aware sila sa mga adjustments sa kapaligiran na nakakaapekto sa kanilang pamumuhay. Alam nila ang kanilang mga posibleng reaksyon at hindi nila maaaring payagan ang mga biglaang pagbabagong ito na negatibong makaapekto sa kanilang buhay sa buong proseso. Kaya kung hindi sila sapat na confident na pangasiwaan ng mga pagbabago, mas mabuti kung tatanggi silang kunin ito. Ililigtas sila nito mula sa mga hindi kinakailangang stress. Number 5. Kapaligiran. Hindi lahat ng mga kapaligiran sa trabaho ay malusog. Ang ilang mga lugar ay may mga pinakabastos na supervisor, unsupportive na mga kasamahan, at marami pang ibang toxic na personalidad na maaari mong pangalanan.
Normal lang na ma-pressure ng mabibigat na kargada sa trabaho. Ngunit sa mga walang konsiderasyong mga boss at mapanghusgang mga kasamahan sa trabaho, maaari nitong psikolohikal na maparalisa ang sino man. Ang mga introvert ay napaka-partikular pagdating sa kanilang mental well-being. Sa pagpili ng mga kaibigan ay sinasaalang-alang lamang nila ang mga maaaring magpaunlad sa kanilang mental health sa halip na magpalala nito. Mas pinahalagahan nila ang pagsasama ng koponan kaysa sa pakiramdam ng superiority at resentment. Kaya sa mga sitwasyon kung saan palagi silang hindi naiintindihan, kinukutya, kine-question at sinasabotahe, ang mga introvert ay dapat ilayo ang kanilang sarili dito upang mapanatili ang kanilang kapayapaan. Sinasaloob nila ang kanilang nakikita at ang mga hindi mapagkakatiwalaang sitwasyon ay maaaring makasira sa kanilang pananaw sa sarili. Shoutout ko lang muna yung mga nag-comment last upload. Shoutout kay Joel Estrada Manaog. Sabi niya, totoo po yan sir. Ibang-iba po talaga ang disiplina ng isang tunay na introvert. Dahil yun sa respeto niya din sa sarili bilang isang totoong tao. Dahil ayaw na ayaw naming mga introvert sa mga plastic na tao. Kaya mas gustong gusto ko ang mag-isa sa restoration shop ko at sa aking backyard. Shoutout po muli Sir AP. God bless always po. At shoutout din kay Introvert Cap, Enano Leia, LR Rio Florido, Julian Serafica, Bernadette Villaflor at kay Paul Eliakim F. Saldoga. Kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat. Number 6. Pressure. Ang mga introvert ay totoo sa kanilang sarili ng buong puso. Kinikilala nila ang kanilang mga kapintasan, ang kanilang mga weakness at ang mga pangit na ugali nila. Nasisiyahan silang kilalanin ng kanilang sarili habang natutuklasan nila ang kanilang mga bagong saloobin sa bawat araw sa pamamagitan ng iba't ibang social encounters. Masaya silang naglalakbay sa kanilang panloob na mundo sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa sarili at pagmumuni-muni sa sarili. Kaya napupuot sila kapag napipilitan silang ayusin ang kanilang sistema ng paniniwala para sa kanilang mga grupo. Sa tingin nila ay hindi patas kapag may pumipilit sa kanila na baguhin ang kanilang pananaw, estilo at mga preferences. Ang peer pressure ay nag-i-intoxicate sa isip ng hindi lamang mga introvert, kundi pati na rin mga extrovert. Kahit na alam ng mga introvert na nasa maling panig sila, kailangan pa rin nila ng sapat na oras para pag-isipan kung dapat ba talaga silang mag-adjust o hindi. Alam nila kung ano ang sulit sa kanilang oras o hindi. Kapag naniniwala sila na ang kanilang mga kaibigan ay palaging nagtutulak sa kanila na maging ibang tao, ito ay isang senyales na kailangan nilang muling isipin ang kanilang pagkakaibigan. Gusto ng mga introvert na maramdaman ang kanilang sarili at tamasahin ang kanilang tunay na likas na katangian sa halip na magsuot ng maskara na ginagawa silang kanais-nais sa mata ng publiko. Number 7. Privacy. Ang mga introvert ay nangangailangan ng isang taong maaari nilang ibahagi ang kanilang mga confidential na issue. Gusto nila ng isang kasama na mature upang itago ang kanilang mga lihim at walang planong gamitin ito laban sa kanila sa hinaharap. Gayunpaman ang mga hindi kanais-nais na sitwasyon ay hindi maiiwasang mangyari kung minsan. Ang mga introvert ay maaaring kulitin ng mga taong masyadong interesado sa kanila. Ang mga taong ito ay madalas na hindi masyadong malapit sa kanila, ngunit hinihiling sa mga introvert na ibahagi ang kanilang mga sikreto. Ang mga introvert ay dapat lumayo sa mga taong nagbabanta sa kanilang privacy. Dapat nilang tandaan na kahit anong pilit nilang ilantad ang kanilang mga personal na issue, ang pagprotekta sa kanilang privacy ay napakahalaga. Number 8. Matao. Ang mga introvert ay kadalasang tense kapag napipilitang magsalita sa publiko o makipag-usap sa isang estranghero. Ito ay dahil sa mga pag-iisip tulad ng paano ako dapat tumugon sa kanya? Sa tingin ba niya weird ako? Masyado ba ako nakikipag-eye contact? Ito ang mga madalas na tumatakbo sa kanilang isipan. Abala sila sa pag-iisip na kailangan nilang kumilos ng normal upang mapabilang sila sa karamihan ng mga tao. Subalit mahirap pakipagsabayan sa kanilang mga extrovert na katauhan sa mahabang panahon. Kaya maaari itong emosyonal na makaubos sa isang introvert. Kung mananatili sila sa mga mataong lugar na masyadong mahaba, meron silang tendensiyang maglaho sa background at pag-isipan ang kanilang mga social encounters. Maaring masiyahan silang makipag-usap sa isang tao, ngunit sa panahon ng pag-uusap, inaasahan na nilang tapusin agad ito at magpahinga. Ang pangangailangan mag-pause sandali para mabawi ang kanilang psikolohikal na enerhiya upang maisuot muli ang kanilang katauhan. Kaya ang mga mataong lugar tulad ng mga live concert, party at pagtitipon sa lugar ng trabaho ay maaaring hindi magandang lugar para sa mga introvert na gugulin ang kanilang buong araw. Number 9. Extroverts. May nakilala ka na bang isang extrovert na naglalathala at nagkokomento tungkol sa lahat? Ang mga introvert ay kadalasang biktima ng mga maingay at flashy na mga tao na sinasamantala ang kanilang pagkamahiyain.
Ang mga introvert ay nakakaranas i-call out at punahin dahil sa pagiging masyadong tahimik sa isang grupo. Ang pag-iinsulto at paghamak sa kakayahan ng isang introvert na magbigay ng mga insight ay napaka-insensitive. Ang katotohanan ay sila ay maraming ideya, ngunit kadalasan ay nahihirapan silang ipahayag ang mga ito sa mga salita. Sila ay makakaramdam ng pag-atake kapag may sumisigaw sa kanila dahil sa pagiging masyadong mahiyain upang ibahagi ang kanilang mga opinyon. Ang ilang taong makapangyarihan ay insensitive at bastos. Bagamat hindi lahat ng extrovert ay nagbibigay ng mga negatibong komento sa mga taong mahiyain, may iba na inaabuso ang kanilang kumpiyansa. Ang sobrang kumpiyansa ng mga tao ay nakakainis para sa mga introvert. At number 10, spotlight. Ang mga introvert ay maaaring higit sa ilang mga tao, ngunit umiiwas pa rin sila sa spotlight. Mahilig sila sa pagpapahalaga at papuri, ngunit hindi sila komportable na maging sentro ng atensyon. Maaari silang magtanghal sa harap ng publiko, ngunit ayaw nilang patuloy silang pinag-uusapan ng lahat. Sa makatuwid sa mga pagtatanghal ng grupo ay mas gusto nilang magtrabaho sa likod ng mga eksena kaysa sa pagiging nangungunang karakter. Mas secure sila sa pagiging supporting actor or actress kaysa sa pagiging pangunahing karakter. Alam ng mga introvert na ang pagiging nasa spotlight ay hindi nagpapatunay ng anuman. Ang pagiging nasa spotlight ay hindi nangangahulugan na ang isa ay mas may kakayahan kaysa sa iba. Ang mga introvert ay may posibilidad na iwasan ang ilang mga sitwasyon at aktibidad na nakakaubos ng kanilang enerhiya o nagpapahirap sa kanila. Ang mga masikip na pagtitipon at maingay na party ay madalas na nasa tuktok ng listahan dahil ang patuloy na pagpapasigla at pakikihalubilo ay maaaring overwhelming. Umiiwas din sila sa mga small talks at mababaw na pag-uusap. Mas pinipili ang makabuluhan at malalim na mga talakayan na higit na nakakaayon sa kanilang introspective na kalikasan. Ang pagsasalita sa publiko at pagiging sentro ng atensyon ay maaaring maging partikular na nakakatakot para sa mga introvert na umahantong sa kanila na iwasan ang mga sitwasyong ito hanggat maaari. Bukod pa rito, ang mga bukas na kapaligiran sa opisina o mga lugar ng trabaho na may patuloy na pagkaantala ay hindi nakakatulong sa kanilang pagiging produktibo na nag-uudyok sa kanila na maghanap ng mas tahimik at mas pribadong mga settings. Ang patuloy na mga obligasyon sa lipunan at bigla ang mga plano ay iniiwasan din nila dahil ang mga introvert ay karaniwang mas gusto na magkaroon ng oras upang mag-recharge at maghanda sa pag-iisip. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga aktibidad na ito, nape-preserve nila ang kanilang enerhiya, mapapanatili ng mga introvert ang kanilang kagalingan at umunlad sa kanilang mga gustong kapaligiran. Ikaw, umiiwas ka rin ba sa mga bagay at sitwasyon na naglalabas ng dark side mo o mas gusto mo itong harapin? Alam mo ba na natatangi ang disiplina sa sarili ng isang introvert? Panoorin mo dito.